Nakakaiyak. Nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, before anything else, Popoy and Bea, I would like to greet you a pleasant and happy day. Avid listener niyo po ako, pati ang mga staff ko sa cafe namin. At natutuwa kami each time we listen to you live sa podcast ninyo sa Spotify. Naglakas loob na rin ako na mag-send ang kwento ko sa inyo, Popoy and Bea. Dahil na rin sa pambubuyo ng mga staff ko. This part of my life happened a few years ago, and I just wanted to share ang magulo at makulay kong life story. My name is Marie Faye, 30 years old. I have 6 female siblings and 2 male siblings. Ako po ang panganay at ulila na kaming magkakapatid. 20 years old pa lamang ako noong nawala si Dad due to cardiac arrest. And 23 ako when my mom followed due to lung complications naman. Since then, ako na yung naging magulang ng mga kapatid ko. Medyo mahirap pala maging nanay nang wala sa oras. Hindi naging problema yung pera sa family namin, Popoy at Bea. Iniwan sa aming magkakapatid yung winery at cafe ng mga magulang ko. I managed both kahit bata pa ako noon, fresh from graduate school. Masasabi kong pinatatag ako ng lahat ng mga pinagdaanan ko sa buhay. Naging strong, independent woman ako. Puro lang ako trabaho, walang time sa love or leisure until one of our business partners introduced me to my one great love, Alexi. Naku, umaga na pala. Panibagong araw na naman. Makabangon na nga. Ang aga namang tumawag ni Regine. Ano kayang problema nito? Hello? Ay, hello ma'am. Good morning po. Itatanong ko lang po sana kung anong oras po kayo papasok ngayon. Kagigising ko lang eh. Bakit? Naiwan ko po kasi yung susi ng shop sa bahay. Masyadong malayo po kung babalikan ko pa. Sige. Hintayin mo ako dyan para hindi sayang pamasahe mo. Sige po ma'am, thank you po. Kailangan mo talagang bumangon, Marife. Maraming taong umaasa sa'yo. Thank you for coming. Come again po. Grabe, nakakapagod tong araw na to ah. Ang daming guest. Oo nga, mami. Buti na lang talaga nandyan kayo. Kundi kawawa na naman kami mga nandito sa store. Ay, hindi ko naman kayo pwedeng iwanan na lang. Kung papabayaan ko kayo, edi itong negosyo naman namin ang kawawa. Pero hindi nyo naman po responsibilidad na mag-entertain ng guests eh. Hayaan mo na. Isipin nyo na lang na tulong ko to para sa business namin. Ate! Oh, napadaan ka. Hindi kita naabutan kanina sa bahay eh. Ang aga mo kasing umalis. May kailangan ka, no? Nakalimutan mo na yata, ate. Next week na yung event sa school. Oh, tapos? Siyempre, kailangan kong humanap ng bagong masusuot.
So, magsha-shopping ka. Kailangan mo ng pera. Oh, eto ATM. Bilin mo kahit anong gusto mo. Promise? Basta ikaw na mag-grocery para sa bahay, ha? Total, pupunta ka rin naman sa mall eh. Hala, ate naman. Mag-grocery ka ba o babawasan ko yung pang-shopping mo? Sige na nga. Ay, wait lang ate. Sagutin ko lang to. Hello? Ang swerte naman ng kapatid mo sa'yo, ma'am. Ha? Bakit naman? Kasi wala silang problema pagdating sa pera. Kahit anong kailangan nila, napoprovide nyo. Pera naman yan ng parents namin. At saka, lahat ng meron kami ngayon, galing din dito sa business na to. Pero kahit na, siguro kung ibang ate yun, baka naging sakim na at inangkin na lahat ng perang pinamana ng magulang nyo. Naku, baka si Sir Alex na yan, ma'am. Sinusundo na kayo. Oo nga no. O paano? Mauna na ako ha. Kita-kits na lang ulit bukas. Okay po, ingat kayo, ma'am. Salamat. Kayo rin. Hi, love. Hey love, kumusta ang araw mo? Eto, pagod. Ang dami kong ginawa ngayong araw eh. Meron bang araw na hindi ka pagod? Napakasipag mo kasi. Pero love, iba talaga yung pagod ko today. Hindi ko ma-explain eh. Ewan ko nga rin kung bakit. Ramdam ko nga. Sige, ganito na lang ha. Para mawala na yung pagod mo, kakain tayo sa paborito mong steakhouse. We, hindi nga. Ayaw mo ba? Madali lang naman akong kausap. Siyempre gusto ko. Matagal na nga akong hindi nakakakain dun eh. Okay, sige. Dinner muna tayo, tapos hatid kita sa inyo, okay? Aww, thank you love. Buti na lang talaga nandyan ka. Alam mo talaga kung ano yung makakapagpasaya sa akin. At gagawin ko ang lahat para maibigay ko ano may nagpapasaya sa'yo. Kahit alam ko namang ako talaga yung kumukumpleto sa araw mo. Ayaw mo lang aminin. Oo na. Siyempre wala pa rin makakatalo sa'yo. Kaya dapat araw-araw mo akong ihahatid pa uwi kasi kulang yung araw ko kapag hindi ko nakikita yung gwapo mong muka. Pero seryoso love, walang halong biro ha. Kapag nandyan ka, sobrang gumagaan ang lahat. Hindi ko alam kung anong magic ang meron ka kaya nawawala lahat yung problema ko. Kaya promise mo ha, huwag kang mawawala sa tabi ko. Popoy at Bea, I can say without a shadow of doubt na si Alexi yung one true love ko. He's younger than me. 21 years old pa lamang siya and I was 25. He was everything I ever asked for. He brought color to my dull life, a breath of fresh air. He brought back all the lost years of my youth. I was the happiest person when I was with him. However, I didn't know. No one did know that our happiness would be so short-lived. Popoy at Bea, Alexi passed away a year after we started dating. Pumailalim kasi yung motorsiklo niya sa isang truck on his way to work. Gumuho ang mundo ko. Hindi ko alam ang gagawin ko that time. My heart died the third time. The first two was when my parents passed away. I tried to move on kasi nasa isip ko noon, the world wouldn't stop for me. May mga kapatid ako na nangangailangan ng pag-aalaga ko. May business akong kailangang i-manage. Medyo harsh, but that's the truth. Ako ang panganay eh. And I need to bounce back.
Walang lugar yung pag-iyak at pagkakalugmok para sa isang katulad ko. So I started pretending that I'm strong. Sabi nga nila, fake it until you make it. Kaya yun ang ginawa ko. Love, hindi ko alam kung paano haharapin ang araw-araw nang wala ka. Sana talaga nananaginip lang ako. At sana magising din ako agad. Kasi love, miss na kita. Ate? Ate? Bakit? Tanghali na. Bakit hindi ka pa bumabangon? Maya-maya babangon din ako. Papasok na ako ha. Tumawag sa landline yung mga staff mo sa shop. Bakit daw? Marami daw kailangan pirmahan. Tinatanong nila kung ipapadala na lang daw ba dito sa bahay. Hindi. Papasok ako. Ako na lang pipirma sa shop. Sigurado ka? Kaya mo na ba? Hindi ko alam sa totoo lang. Pero wala naman akong choice, 'di ba? Kung hindi ko pipiliting kayanin, malulugmok lang ako lalo. Ate, Sige na, lumabas ka na. Magpe-prepare lang ako. Kapag tumawag ulit sila, sabihin mo papasok ako ngayon. okay. Ito na ba lahat ng kailangang pirmahan? Opo, ma'am. Yung payroll nyo, ire-ready ko na rin ha. Para kung sakaling magkasakit ako, kasado na yung sweldo nyo. Sige po. Ma'am? Kumusta na po ba kayo? Alam namin, nagluluksa pa kayo sa nangyari kay Sir Alexi, kaya nagulat din kami nung pumasok na kayo kaagad. Kailangan kong gawing busy ang sarili ko. Kasi kung hindi, baka lalo lang akong lamunin ng lungkot. Teka, iyak ba ng sanggol yun? Ma'am, ano kasi? Hayaan mo na. Baka guess lang na may kasamang baby. Ma'am, actually, hindi po eh. Hindi? Kaninong baby yun? Ma'am, wag po kayong magagalit ha. Baby ko po yun. Baby mo? Opo. Dinala mo rito sa trabaho? Pasensya na, mama. Wala po kasing mag-aalaga sa amin. Hindi ko naman po kayang umabsent sa trabaho kasi wala na akong sasahurin. Kailangan ko pong magkapera para may pambili ng mga kailangan ni baby. Baby mo pala yun eh. Bakit hindi mo papuntahan? Hinahayaan mong umiyak mag-isa. Okay lang po. Gaga ka ba? Baby yan. Iiwanan mong mag-isa. Sige na, puntahan mo na. Ay, sige po. Thank you, ma'am. Pupuntahan ko na po si baby. Go!
Mukhang happy na baby mo ah. Nakita na niya ang mommy niya. Oo nga po eh. Hindi mo naman sinabi agad na sinama mo pala dito si baby. Pasensya na ma'am ha. Nahihiya kasi ako eh. Ayoko nga sanang dalhin siya dito kaya lang no choice na kasi ako eh. Wala ka bang kamag-anak na pwedeng tumulong sa'yo na mag-alaga sa kanya? Ang totoo niyan, hindi po alam sa probinsya namin na nabuntis po ako. Siguradong masisermonan ako pag nalaman nila eh. Baka nga itakwel pa nila ako. Ganon? Anong balak mo? Itatago mo sa kanila habang buhay ang anak mo? Bale, naghahanap na po ako ng orphanage na pwedeng umampon sa kanya. O kaya baka ilapit ko po sa mga social worker. Hihingi po ako ng tulong. Kanya-kanya talaga tayo ng pinagdadaanan, ano? Ako, namumroblema kasi nawalan ako ng taong mahalaga sa akin. Tapos ikaw naman, hindi alam ko anong gagawin sa blessing na dumating sa'yo nang hindi pinaplano. Oo nga po eh. What if ako na lang mag-alaga sa anak mo? Opo? I mean, ipapaampon mo rin naman sa iba, di ba? Sa akin na lang. Kukunin niyo po yung baby ko? Kung okay lang sa'yo. Pero ma'am, sure po ba kayo? Baka nabibigla lang po kayo. Hindi ka naman na iba sa akin eh. At saka, kailangan ko rin ng mapagtutuunan ng pansin. Nang maaalagaan. Baka si baby na yon. Hindi kaya siya yung bigay ni Lord para kahit papano maibsan yung lungkot ko. Ma'am Marife, Ayaw mo nun? Araw-araw mo pang makikita yung anak mo. At saka, nakasisiguro ka pa na nasa mabuti siyang kalagayan, di ba? Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti ang baby mo. Yun kung pagkakatiwalaan mo ko. syempre naman ma'am, ang bait-bait nyo kaya sa amin. Alam kong magiging maganda yung future ng baby na to sa inyo. Blessing talaga kayo ma'am. Sobrang thank you po. No, kayo ang blessing sa akin. Kayong mga staff ko at itong cafe na to. Kung hindi dahil sa inyo, baka nagmukmuk na lang ako sa bahay mag-isa. Kaya nagpapasalamat ako nandyan kayo. May nagre-remind sa akin na maraming taong umaasa sa akin. At ngayon, madadagdagan pa ako ng inspirasyon dahil kay baby. Magkakaroon ako ng bagong dahilan para kayanin ang lahat sa kabila ng pinagdadaanan ko ngayon. Popoy at Bea, unexpected blessing para sa akin si Jade. Baby pa lamang siya noong ipaampon sa akin ni Regine, staff namin sa winery. Hindi niya kayang alagaan noon si Jade dahil estudyante pa lamang siya at hindi alam ng parents niya sa probinsya that she got pregnant. And instead of the kid going to the orphanage, I decided to just go ahead and adopt her. Jade became the light of my life, Popoy and Bea. She made my heart joyful again. Hindi ako sure if naniniwala kayo sa reincarnation, pero pakiramdam ko si Jade yung reincarnation ni Alexi. Call me crazy, but I thought of it that way. Si Jade lang ang nakapagpawala ng pagod ko the way Alexi did. But there is something more enchanting pagdating ni Jade sa buhay ko. She led me somewhere I didn't know I would ever find. Good morning! Oh, ate. Aga mo yata bumangon ngayon ah.
Si Jade, tulog pa? Oo, malalim pa ang tulog kaya hindi ko muna ginising. Oo, breakfast muna. Sige. Wala na pala halos laman tong ref natin. Mag-grocery ka nga mamaya. Nako, hindi ako pwede ngayon, ate. May event kami sa office. Ay, o sige, ako na lang. Dadaan muna kami ni Jade pag uwi galing sa shop. Okay. Uy, ingatan mo si Jade ha. Ang daming batang naliligaw ngayon. Kung makapag-alala, parang ikaw yung nanay ah. Bakit? Hindi din naman ikaw ang nanay ah. Oo nga, no? Mommy! Ayan, nagising tuloy. Teka, puntahan ko lang. Go! Jade, kapit ka lang sa damit ni Mommy ha? Huwag kang lalayo sa akin. Bibili tayo mamaya ng cotton candy, Mommy. Oo, mamaya. Yay! Kukumpletuhin ko lang tong grocery list natin, okay? Okay po. Bigas, meron na. Condiments, kompleto na rin. Kape, check. Ano pa bang kulang? Maglakad-lakad kaya muna ako. Baka may maalala akong kulang. Ayun! Tama, wala pa palang gatas si Jade. Ano kayang mas okay dito? Jade, anong mas gusto mo Jade? Jade, nasan ka? Jade! Nasaan na nga ba yung batang yon? Nakabuntot lang yun sa akin kanina. Jade! Ito na nga bang sinasabi ko eh. Dapat di ko na lang siya sinama dito eh. Jade! Hello? Ate, bakit? Shy, nawawala si Jade. Anong gagawin ko? Ano? Nakahawak lang siya sa damit ko kanina eh. Tapos paglingon ko, bigla na lang nawala. Hanapin mo. Baka nandyan lang sa paligid. Kanina pa nga ako naghahanap-hanap eh. I-report mo na kaya agad sa guard. O kaya sa admin ng supermarket. O sige. Tawagan mo ako ulit pag okay na ha. Okay. Nasaan ka na ba kasi, Jade? Mommy! Jade? Diyos ko po. Mommy! Saan ka magaling bata ka, ha? Di ba sabi ko kumapit ka lang sa damit ko? Ikaw pala yung mommy ni Jade? Yes, ako nga. Sino ka? I'm Ricky. Nakita ko kasi siyang umiyak kanina mag-isa kaya nilapitan ko. Tinulungan ko siyang hanapin ka. Nako, thank you ha. Salamat tinulungan mo akong mahanap si Jade. No, tinulungan niya ako mahanap ka. Sorry? Wala. I gotta go. Jade, iwan na kita sa mami mo ha. Lagi nga kumapit sa kanya para hindi ka mawala ulit, okay? Okay po. Nice meeting you. Marife. Nice meeting you, Marife. I'm Ricky. So, paano? Ingat kayo ah. Bye-bye. Ricky, wait. Yes? Dahil tinulungan mo si Jade na mahanap ako, gusto sana naming bumawi sa'yo. Bumawi? I mean, may maitutulong ba kami? May car ako. Gusto mo sumabay ka na lang pa uwi? Hahatid ka namin. No need. Meron din ako sasakyan. Or anything. Grocery. Baka may kulang pa sa mga pinamili mo. Sagot ko na. Inaalok mo ako ng grocery items? Bakit? Mali ba? Ginawa mo naman ako contestant sa noontime show niyan.
Sorry. Gusto lang naming makabawi for the favor na nagawa mo sa amin. Hindi na kailangan. Masaya na ako makatulong. Okay. Thank you ulit, ha? Wait. Eto. Bigay ko sa'yo yung calling card ko. If ever na kailanganin mo ng tulong some other time, tawag ka lang, ha? Ayos Ingat sa pag-uwi. Sige, ganito na lang. Total, mag-isa lang din naman ako. Why don't we have a dinner? Dinner? Oo, sana. Kung hindi kayo nagmamadali. May paborito kasi akong kinakainin na steakhouse dito. Kaso, malungkot kumain mag-isa eh. Pero kung hindi kayo komportable, okay lang. I understand. Sige, payag ako. Sakto, gutom na rin ako eh. Pero okay lang ba na kumpletuhin ko muna yung grocery list ko? Sure, maghihintay ako. Pagtatago na lang, gusto ko na lang maging mag-isa. Guguhit ng linya, pero dumating ka pa, di ko inakalang ako'y magbabago pa. Ang linyang ginuhit ko'y magtatago na lang, gusto ko na lang maging mag-isa. Guguhit ng linya, pero dumating ka pa, di ko inakalang ako'y magbabago pa. Ang linyang ginuhit ko'y biglang nawala, biglang nabura, biglang nawala. Popoy at Bea, that was how everything started between me and Ricky. Ricky is a tall, well-built, guapo at matalino kind of guy. He reminds me of Sian Lim, Daniel Hiney. Sobrang charismatic niya at magaan kausap kaya nag-click agad ang personality naming dalawa. Nakwento ko sa kanya na nagmamanage ako ng cafe business and he started visiting me. Napadalas pa nga yung pagkikita namin hanggang sa naging matalik na kaming magkaibigan ni Ricky. I'm not looking for something special that time, Popoy at Bea. Sariwa pa kasi yung sakit sa biglaang pagkawala ni Alexi. And I was too busy raising Jade. But I would take it as a destiny's move na nag-cruise ang landas namin ni Ricky. Nakaka-amaze isipin na sa dinami-rami ng tao sa mundo ay pagtatagpuin kaming dalawa through my foster child. If I didn't make that decision na ampunin si Jade, marahil ay hindi rin kami magkikita ni Ricky. At kung hindi nawala si Alexi, hindi ako malulungkot ng sobra at malamang hindi ko rin may isipang hingin ang responsibilidad na palakihin at alagaan si Jade. You see, Popoy and Bea, all the things that are happening led us to something very, very special. And I call it serendipity. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Serendipity. Popoy at Bea, hanggang sa mauwi na nga ito sa mutual understanding. Yes po, Popoy at Bea, nagkaroon kami ng feeling sa isa't isa pero hindi pa namin kayang mag-commit ni Ricky. Me being still in love with Alexi, my totga who eventually passed away just recently. At si Ricky naman, meron pang trauma from his previous relationship. He is taking his time, yet he kept on saying na he likes me a lot at kung papasok man siya sa relationship with me, ay gusto niya daw na ako ang maging girlfriend niya na talaga. I find it wonderful, Popoy at Bea, na after a huge heartbreak, ay may taong darating para pasayahin ka ulit. It's true na no matter how painful your past was,
meron at meron pa ring darating para tulungan kang makalimot pansamantala. Yes, I said pansamantala dahil hindi rin nagtagal ang happy days ko with Ricky. Oh, Mama Refe, kami na po dyan. Hindi na po trabaho yung mag-arrange ng upuan. Carry lang, doon na kayo sa kitchen. Mas kailangan ng tao doon. Sure po kayo? Sige po. Uy, si Sir Ricky na siguro to. Hello, Ricky? Hi, kumusta ka? Eto, medyo busy sa shop. Ikaw? Okay naman, kaya lang namimiss kita eh. Ikaw talaga? May gagawin ka ba mamaya? Mamaya? Oo, after ng store hours mo. Wala naman. Diretso na ako sa bahay. Bakit? Dinner tayo? Saan? Kahit saan naman, basta kasama kita, okay na ako eh. Ano, pwede ka? Check ko muna ha. Kasi walang kasama si Jade. Ba't hindi mo na lang siya isama para may quality time tayong tatlo, di ba? Tayong tatlo? I mean, hindi naman ibang tao si Jade sa akin. Siya ang tumulong sa akin para mahanap ka eh. So, ano lang ba yung isama natin siya sa date nating dalawa, di ba? Date? Oo, ayaw mo ba? Okay lang naman. Ano ba yan? Parang napipilitan naman. Hindi ako napipilitan. Sa gusto mo? Ayun, sige. Daanan ko kayo mamaya. See you. Si Ricky talaga kahit kailan. Ang galing magpanghiti. Ma'am, baka may makakita sa inyong guest. Isipin na babaliw na kayo. Nakangiti kayo na mag-isa dyan, oh. Ay, sorry. Mukhang napagod si Jade ah. Ang himbing ng tulog eh. Oo nga eh. Nag-enjoy siya sa pagkuha ng pictures. Ikaw, nag-enjoy ka ba? Ako? Oo, nag-enjoy ka ba? Or should I say, nag-e-enjoy ka ba? Nag-e-enjoy? Yes, nag-e-enjoy ka ba sa setup natin? Anong ibig mong sabihin? I mean, ito. Siguro naman obvious sa'yo na I see you more than friends. Diba? Unless, hindi sapat yung mga pagpaparamdam ko sa'yo. Yung pag-chat ko sa'yo araw-araw tsaka pagtawag ko sa'yo gabi-gabi. Oo naman. Ramdam ko naman. I feel na higit pa sa friendship yung connection nating dalawa. Pero, Ricky, alam mo naman na hanggang dito lang muna yung kaya kong ibigay. 'Di ba? Kasi hindi pa rin ako totally nakaka-move on sa pagkawala ni Alexi. Mahal na mahal mo talaga siya, no? Sobra. Sorry ha. Alam ko, hindi ko dapat ibinibida sa yung past ko. Pero, malaki kasi talaga yung naging impact sa akin ni Alexi eh. No, it's okay. I totally understand. Walang problema. Talaga? Oo naman. Tsaka di ba nasabi ko rin naman sa'yo na I'm still healing from my traumatic relationship. Kaya kagaya mo, hindi rin ako handa pa magseryoso. Siguro masasabi kong at this point, pareho tayong hindi pa priority ang magkaroon ng relationship. Or special someone. Tama ba ako? Parang ganun na nga.
In short, special ka sa akin. Special ako sa'yo. Pero wala tayong label. Bakit parang ang lalim ng buntong hininga mo? Ricky, okay ka lang ba? Okay pa ba tayo? Oo naman. Bigla ka kasing tumahimik eh. Actually, Marife, meron kasi akong gustong sabihin sa'yo. Ano yun? Just to be clear, kaya ako to sinasabi sa'yo kasi naging special ka na rin sa akin. At dahil special ka, gusto kong ikaw ang unang makaalam ng lahat ng tungkol sa buhay ko. Okay. So ganito kasi yun. Total, wala pa naman tayong label eh. I just want to let you know na I'm seeing someone else. Ano? Her name is Sia. Matagal ko na siyang kaibigan. Wala din namang special na namamagitan sa amin. Pero of course, dahil palagi kaming nagkikita, hindi maiwasan yung magkaroon ng ibang meaning. So, why are you telling me this? Sinasabi ko to sa'yo because I'm hoping na you would understand. And also para bigyan ka ng assurance na with Sia, wala akong end goal. Wala akong balak na gawin siyang girlfriend or something. So, ako meron? Meron, syempre. Between you and Sia, ikaw ang mas gusto ko. Mas nakikita ko yung future ko sa'yo. Eh kaya lang, hindi ka pa naman ready, di ba? Hindi pa naman tayo ready. Okay. I think, nagigets ko na yung ibig mong sabihin. Tama ka rin naman. Hindi ko kayang mag-commit. So, ayoko ring ibigay mo sa akin yung buong atensyon mo. Thank you. Thank you, Marife. Pero, paano si Sia? Baka naman paasahin mo siya. Or baka mapaasa mo siya nang hindi sinasadya. Malinaw sa kanya lahat na may iba ako nagugustuhan. And that's you. I made sure na naipaliwanag ko lahat na maayos sa kanya. And, okay lang sa kanya? Like I said, wala naman kasing something special sa aming dalawa. Kaya kung sino i-date ko or kahit sino pang magustuhan ko, wala sa kanya yun. Mabuti naman kung ganon. And thank you rin for letting me know ha. Hindi mo naman responsibilidad na sabihin yun sa akin dahil wala namang tayo. Pero ginawa mo pa rin. Kahit papano, na-appreciate ko yung thought na pinili mong maging honest sa akin. Popoy at Bea, since wala nga kaming label ni Ricky, ay hinayaan ko lang muna siya sa trip niya. Mas mabuti na rin siguro yung ganun kaysa naman pilitin namin na mag-commit sa isa't isa nang hindi naman talaga kami totally ready pa. Later on, I found out na meron pala silang friends with benefits arrangement. Mas lalo akong nakumbinse na it's not the right time yet to be in a relationship with Ricky dahil hindi ko naman kayang ibigay ang naibibigay sa kanya ni Sia. I'm a firm believer that marriage comes first before sex. Call me traditional or Popoy and Bea, but that's just how I am. I must admit, kahit hindi ko boyfriend si Ricky, ay nasasaktan pa rin ako. Marami na rin kasi kaming pinagsamahan and to think na I consider him as my serendipitous one. Hindi ko maiwasang magselos sa tuwing nakikita ko ang shameless posts nila sa social media as if totoong magjowa na nga talaga sila ni Sia. From then, I knew that I would have to give up at some point. And my last straw was when Ricky took Sia on a vacation sa Batangas.
na silang dalawa lang. Inaantok pa ako. Oh, ate. Tinanghali ka ng gising ngayon ah. Puyat kagabi. Ready na breakfast? Oo, tara kain na. Paabot ng tinapay. O eto, Makapag-check nga muna ng phone. Ay, wala man lang paramdam. Bahala siya sa buhay niya. ate, Oh, easy ka lang. Init naman ang ulo mo agad eh. ay, sorry. Ano ba yun? Itatanong ko nga kasi sana kung ano ba yung hinihintay mo. Parang kanina pa kasi sa lubong yung kilay mo eh. Wala. Sus, si Ricky yan no? Ay, Umagang umaga, parang yung chat niya agad yung unang hinahanap mo ah. Alam mo, huling beses kang nagkaganyan kay Kuya Alexi pa. Hala, ate, baka in love ka na. hindi ah. Ano na bang status yung dalawa? Hindi pa rin ba nanliligaw sa'yo? Hindi. O baka naman, hindi pa nanliligaw, binasted mo na. Hindi rin. Alam mo, ang dami mong tanong. Kumain ka na nga lang dyan. Maya-maya gisingin mo na si Jade. Magpe-prepare na ako. Okay. Thank you for coming. Come again po. Parang ang konti ng customer ngayon ah. Uwi na lang muna siguro ako. Regine, uwi na lang muna ako. Medyo matumal naman ang benta ngayon eh. Sige po ma'am, kami na po bahala dito sa store. Salamat. Ay, may guest. Ako na po mag-entertain ma'am. Okay. Good afternoon po sir, ano pong atin? Hi, nandiyan ba si Marife? Ay, Sir Ricky, ikaw pala yan. Sorry, hindi ko kayo nakilala kaagad. Ricky? Hi. Hi. Napadaan ka. Gusto mong magkape? Anong order mo? Libre ko na. Hindi nga. Oo naman. Kahit ano, sabihin mo lang. Ano ba bestseller niyo dito? Eto. Try mo yung signature coffee namin. Sige nga, isa niyan. Tapos, ikaw na rin. Ha? Ikaw, pwede ka bang makasama mag-coffee? Go mo na ma'am, para ma-experience mo rin maging customer sa sarili mong coffee shop. Ako magsaserve sa order nyo. Okay. Sabi mo eh. Sige. Dun tayo. Let's go. So, kumusta? Eto, medyo karaming. Daming naiwan na deadline dahil sa bakasyon eh. Mahirap nga yan. Yung bakasyon yun ni Sia, kumusta? Alam mo, actually yung dahilan kaya ako pumunta dito. Ha? Bakit? May nangyari ba? Well, kaya nga na sinabi ko sa'yo dati, special ka sa akin. Kaya gusto kong ikaw ang unang makaalam ng lahat na nangyayari sa buhay ko. Bakit parang kinakabahan naman ako doon? Okay ka lang? Kung gusto mo, sa ibang araw na lang natin pag-usapan to. Hindi naman ganun ka-importante eh. No, it's okay.
Sabihin mo na ngayon, kesa naman patagalin mo yung agony ko. Okay. Kasi, Marife, Sia confessed to me. Sia confessed? To you? Anong ibig sabihin nun? Umamin siya sa akin na may nararamdaman siya sa akin. Actually, matagal na raw yun. Pero, nun lang niya naamin nung nasa Batangas kami. Okay. Anong sinabi mo? Honestly, I don't know what to say. Wala kang sinabi? Wala. And okay lang sa kanya yon? I think so. Wala naman siyang violent reaction eh. Ikaw? Ako? Oo, ikaw. Anong naging reaction mo? Anong naramdaman mo? Yun na nga eh. Hindi ko alam kung anong magiging reaction ko. Yung nararamdaman mo, bakit hindi ka makasagot? Natuwa ka ba, ha? Nagustuhan mo ba yung sinabi niya? Mahalaga pa ba yun? Mas mahalaga yon, Ricky. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Kung ano yung nararamdaman mo. Yun kasi yung hindi mo makokontrol. Hindi mo mapepeke. Kaya yun yung mas gusto kong malaman. Kung ano yung naramdaman mo after niyang umamin sa'yo. Alam mo, parang tama ka rin naman eh. Siguro nga hindi naman talaga mahalaga yon. Lalo na sa sitwasyon natin. Wala namang tayo eh. So ano yung karapatan kong tanungin ka tungkol doon, di ba? Marife, sinabi ko pa rin sa'yo yung tungkol dun kasi mas mahalaga ka pa rin sa akin. Pero hindi pa rin naman nagbago yung sitwasyon natin, di ba? Hindi ka pa rin handang magseryoso. Ikaw din naman, di ba? Ewan ko, Ricky. Dati nagpapasalamat ako na naging honest ka sa akin. Pero ngayon kasi, hindi na eh. Para kasing ang labo ng meron tayo. Anong ibig mo sabihin? Sige nga, ikaw ipaliwanag mo. Anong plano mo? Habang hindi pa tayo handa na mag-commit, si Sia muna yung lalandiin mo? Tapos kapag ready na tayo, saka mo ko babalikan. Unfair yun kay Sia. Unfair yun sa akin. Eh hindi naman kasi pwedeng ibigay ko sa'yo yung buong atensyon ko, di ba? Lalo kung wala rin naman akong kasiguraduhan na magkukumit ka sa akin sa bandang huli. Paano nga ako magkukumit kung wala akong nakikitang assurance sa'yo? Bakit parang ako lang yung dapat magbigay ng assurance? Di ba dapat ikaw rin? Marife, I thought mutual yung decision natin na wag mo nang lagyan ng label lahat. Tama ka naman. Mutual decision naman to. Hindi ko lang magets kung bakit masyado akong nasasaktan ngayon. Hindi ko alam kung dahil ba may ibang babaeng umaaligid sa'yo o kung dahil hinahayaang mong mas lumalim yung sa inyong dalawa. Sorry, Ricky. Pero sa totoo lang, dismayado talaga ako. I'm both hurt and disappointed at the same time. Popoy at Bea, after mag-confess sa akin ni Ricky tungkol sa nangyari sa bakasyon nila ni Sia, ay mas lalo akong nadurog. Hindi ako makaiyak sa harap ng mga kapatid ko or kahit kanino. Siguro dahil na rin mataas ang pride ko or dahil meron akong persona na pinoproject not to appear weak sa harap ng ibang tao. Pero sa totoo lang gusto ko nang mag-collapse. Umiyak, maggalit at magwala. Pero who am I in the first place? Ano ba ako ni Ricky para magalit ako? Am I in the position to get jealous? As usual, Popoy at Bea, I went on with my normal life kahit na in pain pa rin ako. Sanay naman na ako kaya hindi na naging mahirap para sa akin na magpatuloy. I blocked Ricky and Sia at mas nag-focus na lamang ako sa business namin at kay Baby Jade. I thought by keeping myself busy ay mapapadali ang paglimot ko.
But God has His own ways of mending our hearts. And that is more powerful than our idea of serendipity. Okay na kaya to? Bakit parang hindi bagay sa akin? Palitan ko na lang kaya. Te, matagal ka pa? Wait lang. Magpapalit lang ako ng damit. Ha? Kanina ka pa dyan ah. Ngayon ka palang magpapalit ng damit? Napapangitan ako sa suot ko eh. Patingin nga. Oh, okay naman ah. Di nga. Ganda kaya? Ikaw naman, masyado kang conscious sa looks mo. Si Danny lang yung imimit natin. Kasi naman, nung pinakita mo sa akin yung profile niya, bigla akong nanliit. Ang gandang lalaki pala nun. Huwag ka mag-alala. Sinabi ko, hindi ka maganda. Kaya mababang expectation nun. Sira! O ano, tara na. Sabay ka na sa amin ni Ellie. Sigurado ka na okay lang tong itsura ko ah. Oo nga, tara na. Baka malate pa tayo, nakakahiya. Sige na nga, let's go. So, kung hindi nyo kasama si Jade, sinong nag-aalaga sa kanya ngayon? Yung isa pa naming kapatid, hindi naman mahirap alagaan si Jade eh. Well, reflection yun ang pagpapalaki nyo sa kanya. Mabait lang din siguro yung bata. Ganon din naman kasi yung biological mother niya. Mabait din. So, how does it feel to raise a child na hindi sa'yo biologically? Honestly, sobrang sarap sa pakiramdam. Alam mo yung feeling na nakatulong ka na sa magulang niya, tapos ang rewarding nung pakiramdam na may isang buhay na nakasalalay sa'yo, na umaasa sa'yo. Kaya ma-inspire ka talagang pagbutihin ang ginagawa mo araw-araw. Alam mo, bilib ako sa'yo. Hindi lahat ng tao kayang tumanggap ng anak na hindi naman sa kanila. Tapos yung sa'yo, mahal na mahal mo pa. Ito kasing sila Ellie at Shai. Ang tagal-tagal nang magjowa, ayaw pang magpakasal para mabigyan na ako ng pamangkin. Hay nako ate, itong si Ellie ang tanungin mo. Ang tagal mag-propose eh. Huy, wag kang ganyan. Baka naman ma-pressure yung si Ellie. Huwag ka maglala, Ate Marifi. Nasa plano ko naman talaga yan eh. Ito kasing si Shai, halatang ayaw naman akong pakawalan. Hindi makapaghintay. Sus, ako pa talaga hindi makapag-antay ngayon. Tama na yan. Baka magkapikunan pa kayo eh. Itong si Danny naman ang i-hot seat natin. Hala, ba't ako? Ay, hindi mo ba alam? Talk show to, ikaw yung guest. Sige, game. Kahit anong tanongin nyo, sasagutin ko. Sure ka, dito ka na lang sa store? Pwede naman kitang ihatid sa inyo kung gusto mo. Oo, sure ako. Next time mo na lang ako ihatid sa bahay. May importante kasi kung kailangan daanan ngayon eh. Okay. So, paano? Next time ulit? Next time? Yes. I had a great time. Kaya I'll make sure na aayain ulit kitang lumabas sometime soon. Pero sana yung tayong dalawa lang. Okay. Let's see. Nice meeting you, Murphy. Nice meeting you din, Danny. Bye. Ingat ka sa pagdadrive. Thank you. Ikaw din. Ingat sa pag-uwi, ha?
Bakit parang gulat na gulat kayo? Ma'am, kanina pa po kasi may naghihintay sa inyo. Kayo po yung gusto makausap eh. Ha? Bakit hindi mo ako tinawagan? Urgent ba yan? Sabi niyo po kasi may date kayo, 'di ba? Kaya hindi na namin kayo inistorbo. Sinabi ko yun? Opo. Sino ba kasi yung naghihintay? Si Sir Ricky po. Si Ricky? Opo Sabi ko nga baka hindi kayo dumaan today dito sa shop kasi special day nyo ngayon. Pero sabi maghihintay daw siya. O sige, hayaan mo. Ako nang bahala. Siguro kailangan nga rin naming mag-usap. Hinihintay mo raw ako. Marife, kumusta ka na? Akala ko hindi ka na talaga dadaan dito sa story. Oo. Hindi talaga ako dapat dadaan ngayon. Kaso, parang may kung anong humila sa akin papunta dito eh. Alam ko na kung bakit. Kasi nandito ka. Upo ka. Kumustahan naman tayo? Hindi na, Ricky. Ha? Hindi na rin naman ako magtatagal eh. Bakit naman? May gusto lang din akong sabihin sa'yo. May gusto lang akong gawin. Ano yun? Ricky, pwede bang itigil mo na yung pakikipagkita sa akin? Anong ibig mo sabihin? Tigilan mo na yung pagpunta rito sa shop. Tigilan mo na yung pagbisita. Tigilan mo na yung pagpaparamdam. Bakit, may nagawa ba ako? Wala, Ricky. Wala. Meron lang talaga akong na-realize. Parang ayaw nang bumangon kung di naman ikaw ang kapiling. Na-realize ko na hindi naman pala ako dapat nagtitiis sa situation na meron tayo noon. Kasi alam mo, sa totoo lang, gusto na kita eh. Nasasaktan na ako sa tuwing hindi ka nagpaparamdam ng matagal dahil busy ka sa ibang tao. Sa tuwing masaya ka sa iba, hindi ko mapigilang tanungin yung sarili ko kung ano bang kulang sa akin. Marife. Alam mo kung ano yung mas masakit? Yung hindi ako makaiyak. Hindi ako makahingi ng saklolo sa iba. Kasi ang alam nila, malakas ako eh. Ako yung ate. Ako yung provider. Ako yung manager. Ako yung kinakapitan ng mga tao. Sa akin sila nakasalalay. Kaya buong akala ko, ikaw yung kaisa-isang tao na nagparamdam sa akin na pwede rin akong lumambot, na pwede akong makahinga, na pwede akong manghina. Kasi akala ko, nandyan ka para patatagin yung loob ko. Pero hindi eh. Ikaw pala yung magiging dahilan ng paghihina ko. Ikaw pa yung nagbigay ng dahilan sa akin para muntik nang sumuko. Kaya, salamat sa lahat, Ricky. Pero, hanggang dito na lang tayo. Tayo'y malaya na sa isa't isa. Oo, heto na ang huli. Maninibago man, alam kong meron akong natutunan. Ibabaon ko lahat ng sandali. Kaya naman salamat sa lahat. Huli ko nang salamat. Paalam hanggang sa muli.
Popoy at Bea, sobrang luwag sa dibdib nung nagkaroon na ako ng lakas ng loob para tapusin na ang lahat ng namamagitan sa amin ni Ricky. Eventually, nalaman kong naging sila ni Sia pero naghiwalay din sila after 3 months because of her insecurities. At least that's what she said when we last talked noong dumaan siya sa cafe para mag-sorry for what happened in the past. I honestly think na wala siyang dapat ihingi ng sorry dahil nagmahal din siya eh. She loved Ricky even before I came into the picture. Nabulag din siya sa pag-ibig. Ngayon, Popoy at Bea, I could say that I'm in a healthy and happy relationship with Danny. He is a safe he is a safe place, a loving embrace at the end of a tiring day. He is everything I could ask for. Danny is respectful, kind, sweet, and loving. Someone I can be comfortable with. A literal sunshine. Danny also loves Jade as much as I do. We truly felt that we are each other's soulmate. At gusto ko lang ring i-share itong kwento ko, Popoy at Bea, dahil sa tingin ko ay kapupulutan ito ng aral. Na ang tunay na pag-ibig is worth the wait. That oftentimes we are so blinded with our idea of destiny. But true love doesn't always have to come in a big surprise. Minsan marirealize mo na lamang na nasa paligid mo na ang para sa'yo all along. Hanggang dito na lang at salamat sa pagbabasa ng sulat ko, Popoy at Bea. More power and more blessings pa sana ang dumating sa programa ninyong Dear MOR. Sincerely, Marie Faye. Dear MOR. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR. Serendipity. Mga kapamilya, oras na natin, it's 31 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon at yan na nga po, ang pagtatapos ng kwento sa atin itong si Marie Faye, ang ating letter sender. Maraming salamat naman at at talaga nabigyan naman ng hustisya. Okay? Dali, medyo nag-iingay yata yung ay sorry. Ang mikropono ko. Ayan, nabigyan naman ng hustisya. Ang kwentong ito ni Marie Faye. Ayan, talagang for the longest time ay para bang namumutik-tik o yung talagang mayat-maya ay binibisita ng kamalasan, kalungkutan at mga pangiiwan. 'Di ba? Akala natin all the while ay si Ricky na yung sagot o yung sinasabi ngang serendipity o yung hindi mo naman hinanap pero natagpuan mo. 'Di ba? Yun yung yun yung isa sa ibig sabihin para doon sa iba mga hindi alam ang ibig sabihin ng term na serendipity. Yung hindi mo naman hinahanap, hindi mo ina-expect na makikilala, pero nakilala mo. 'Di ba? At medyo mas lumalim pa at naging espesyal ang inyong pagkakakilala. Well then, itong pangyayaring ang ito kaya Marie Faye ay hindi naman pala kay magtatapos kaya Ricky. Ayan, bagkus dinaanan lamang 'yun, 'di ba? Para siya ay para ipaalam sa kanya ng tadhana na pwede ka pang kiligin kasi nga nawala si Alexi. 'Di ba? Tapos napaka-busy niya sa buhay, kumbaga parang walang kulay ang kanyang buhay. But of course, depende sa yung perspective. Talagang ang naging focus din naman itong si Marie Faye ay ang itaguyod ang kanyang mga kapatid na mas bata sa kanya.
'Di ba? Ang asikasuhin yung iniwan sa kanilang hanap buhay o kabuhayan nung kanilang mga magulang na maaga ring nawala sa piling nila. 'Di ba? Kaya hindi ko rin masasabi na walang kulay ang buhay niya noon because nandiyan din ang mga nagmamahal sa kanyang mga workers, 'di ba? Sa kanilang cafe, 'di ba? Kaya hindi rin natin masasabing napaka-dilim, 'di ba? Napakawalang kwenta no ng nangyari kay Mary Faye, 'di ba? It's not that. Pero mas may ikukulay pa pala, mas may igaganda pa, 'di ba? At pumasok pa nga sa eksena ang isang Jade, 'di ba? Baby Jade na isang cute na bata na pinoproblema ng nanay kung papaano nga ba, okay, papaano maitataguyod, hindi ayaw iuwi, gustong ipaampon, pero buti na lang napakabait nung kanyang amo, 'di ba? At natutuwa rin naman ako sa mga katulad nitong si Mary Faye. And please, okay, please, para sa ibang mga kung nalulungkot lang kayo at hindi nyo kayang panindigan ng pag-aalaga ng isang bata, please wag gayahin yung ginawa ni Mary Faye dahil napakalaking responsibilidad po. Okay, ang pag-aalaga ng isang bata. Yung mag-alaga ka ng aso, ng pusa, 'di ba? Ay napakahirap na responsibilidad, mag-aalaga ka pa ng tao. 'Di ba? Don't do it. Don't make big decisions, lalo na kapag feeling mo iniwan ka ng jowa mo o kaya na lungkot ka lang for a month or 2 months. Tapos sabi mo, ay mag-aampon na lang ako. Yung mga ganyan, uy, wag niyong basta gagawin yan. Oo, hindi usapan dito yung pera, but the dedication na maging magulang talaga sa isang bata. Dahil hindi naman po hindi ho yan parang debaterya na sige pakakainin mo nga ganyan, sit down. Kapag hindi ka nag-sit, ay nako, wag. Gagamitin nyo yung bata as a distraction sa inyong kalungkutan. Don't do it. 'Di ba? Unless talagang decided kayo, unless kaya nyo talaga, it's a lifetime commitment. Okay, yung pag-aalaga ng bata. 'Di ba? Ang pag-aampon, that's what I'm trying to say, yung pag-aampon ng bata. At hindi pwedeng atrasan, isoli na lang basta o iwanan kung saan kapag hindi nyo na nagustuhan or pagka may jowa na ulit kayo. May mga oo, huwag nyo gagawin yan, ha? Okay, mag-alaga na lang kayo ng pet. 'Di ba? At least wag tao ang pagbuntunan ninyo. Yun lang yung gusto kong dyan, ano? Ayan. Eto, ang daming mga naiinis kay Ricky. 'Di ba? Bagaman si Ricky nga ay naging dahilan at maipaalala dito kay Mary Faye na meron pa nakatadhana para sa iyo sa isang lugar, sa isang pagkakataon na pinaka hindi mo ina-expect. Nga lang, ito naman din kasi si Ricky, wag naman kayong para sa mga kalalakihan o sa mga kababaihan. Kanina may nakikita ko ay may spare tire itong si Ricky. Ang pangit. 'Di ba ano to? Meron kang parang may kailangan may backup, 'di ba? Kapag hindi ako sinagot nitong nasa kaliwa, itong nasa kanan yung inihintay ko. Ito. 'Di ba? Parang tayaan lang sa loto. Oo. Parang 'di ba parang sa easy to, sandali matataya ako ng dalawang kombinasyon, isang kombinasyon mahina-hina yung chance natin dalawahin ko na o kaya tatluhin ko yung kombinasyon sa easy to. Ayan, para 3 chances, more chances of winning. Hindi naman pwedeng ganun pagdating mo sa pagligaw-ligaw. Okay? Ayan, hindi rin pwede. Ito, yung sabi nga ni Renny Boy, yung networking. Na yung paa mo sa letter A, i-connect mo kay letter B. O kaya naman, kumbaga, strategically, lalagyan mo rin yung letter B mo, lalamanan mo yung isa para mabuo na siya. Yan yung mga yung ganyan parang pyramiding nga. Kaya hindi pa pwedeng ganun pagdating sa pag-ibig. Alam mo, Ricky, okay ka na sana
okay ka na sana. Pero totoo rin talaga kasi yung kasabihan na true love waits. Okay, yung totoong pag-ibig ay marunong maghintay. Hindi siya mainipin. 'Di ba? Kaya hindi ko magets kanina, no? Hindi ko magets kung papaanong nagkaroon ka ng lakas ng loob na makipag-usap kay Mary Faye while discussing na, alam mo, Mary Faye, hindi lang ikaw ang kinikita ko, hindi lang ikaw ang dinidate ko since hindi ka pa ready. Okay lang ba na magkita muna kami nitong si Sia? Ayan, ganito, date-date lang naman, wala pa rin kaming commitment. Parang, at buti na lang rin. Buti na lang rin, Mary Faye, ha? Buti nagising ka na ron sa katotohanan na, alam mo, kapag ka ganun naman, dun pa lang eh. It's actually, akala ko tinetest lang nitong si Mary Faye yung loyalty na kayang ibigay nitong si Ricky. Yes, he may be honest, pero questionable sa akin yung kanyang loyalty. 'Di ba? Kaya nga magkaibang salita yung honesty and loyalty because magkaiba sila sa ilang mga aspeto. Okay, honest itong si Ricky for telling Mary Faye the truth na hindi lamang siya ang dinidate. Pero loyal nga ba siya? Kaya niya bang manatili sa isang relationship kahit pa nga walang pag-asa ito? Yun, napatunayan natin na hindi. 'Di ba? Kaya magkaiba yung honest at loyal. Wala akong sinasabi kung ano yung mas matimbang sa kanila, pero doon sa sitwasyon na yun, mas matimbang yung loyalty. 'Di ba kasi sa isang tao manliligaw talaga, kapag ka gustong-gusto mo na yung babae at pinaghihintay ka dahil hindi pa siya ready, you just have to wait. 'Di ba? Kung talagang mahal mo, yun ang pinakagagawin mo lang, maghintay. 'Di ba napakaswerte mo pa nga, Ricky, dahil ikaw ay nabibigyan ng pagkakataon na makausap pa rin siya. 'Di ba? Hindi ka na pagbubuntunan ng galit, mabait eh. Si Mary Faye, wala kayong hindi na pagkakasunduan, and that for itself is a blessing. 'Di ba? And that's a sign. 'Di ba na gusto ka rin ng tao. It's just that hindi pa kayo papasok doon sa commitment portion. Pagpasok sa commitment na mag-on na kayo. Yan, going steady na kayo. Hindi pa. 'Di ba? Meron pa siyang mga personal issues na gusto niyang gawin on her own. 'Di ba? Ano ka ba? Salamat sa honesty mo, pero I don't know, ano ba? Feeling mo ba mas gwapo ka dahil hindi ka tinanggihan niya? At hinayaan ka lang magpatuloy ng friendship with Mary Faye because she's very vulnerable nung moment na yon. Siguro natutuwa siya nakausap ka but not necessarily gusto ka na niya talagang maging jowa, and she made the right decision, 'di ba? Not to give you that chance. Kasi ganyan ka, 'di ba? Alam nyo sa buhay, yung mga masyadong mga sigurista, parang ang hirap din kausap minsan. 'Di ba? Kapag ka ano yan, ay nako, ang hirap pakilusin ng mga sigurista. Tama lang. 'Di ba, naaralin natin kahit sa trabaho naman, 'di ba? Aralin muna natin kung sakali may ganitong offer, may ganyan, aralin natin. Pero yung napakasigurista, yung napakaraming tanong, it's as if gusto niya paglipat niya lahat ay pabor sa kanya. Ganun din sa relationship, 'di ba? Sa pagpunta niya ron, ay hindi, kailangan pagka pumasok na ako diyan, kailangan maayos na maayos yan, ayoko ng away, gusto ko ganito palagi. There is no such a thing. 'Di ba? It doesn't exist. You have to work on it. 'Di ba? Lahat ng relationship kailangan pinagtatrabahuhan, kailangan pinag-iinvestan mo ng time, ng respeto, ng loyalty, and of course, ng love, at marami pang iba. 'Di ba? Even friendships. 'Di ba? Hindi naman pwedeng ikaw ay maging close friend kung hindi ka nag-invest ng anything na beyond sa pag-hi at hello lang. 'Di ba? Sa kada umaga, o sa pagtulong lang, sa pag-alalay, sa pag-akyat, pagbaba ng hagdanan, naging close na kayo nang dahil doon, of course na. May mga mas malalalim kayong pinagsamahan. Kaya 'di ba, magtsatsaga.
Magtsatsaga, maghihintay kapag kaganyan. But lucky you, swerte ka rin talaga Marife at napunta ka kay Danny. Kaya marami ang natutuwa dahil may team Dama. Danny and Marife, may team Dama na sila. Okay, sabi nga ni Mark Kamang, kawawa ka ngayon, Ricky Boy. Oo. Ayan, at sabi rin ni Seri Gonzales, tama yan, huwag nang paligoy-ligoy, tuldukan nyo na kung ano yung meron sa inyo. At ang nakakatuwa pa doon kay Marife, napakabait talagang tao dahil nakipag-usap siya to end something that isn't really there. Di ba, wala naman talagang sa kanila eh. Wala namamagitan sa kanila mag-boyfriend, mag-girlfriend, no. Di ba, mutual understanding nung oras na tinuldo ka ni Marife, not even. Wala na eh. Wala na, kakilala na lang. Oo, pero kapag kaganyan nga at nakagulo na yung isang tao sa isipan ninyo, pwede nyo na rin sabihin na, sige na, kapag ka natotoxican ka na rin sa tao, pwede nyo na sabihin you just have to leave. Diba? Or wag mo na akong puntahan. It's okay. Diba? Kapag ka naapektuhan na kayo ng presensya ng isang tao, hindi po kabastusan na sabihin sa kanila na kailangan mo nang umalis. Kailangan mo na akong lubayan. Kailangan mo na akong tigilan. Ayan, sa pangungulit mo. Yan, yung katulad niyan na wala namang may offer na malinaw na relationship sa'yo, walang may offer na malinaw na status, or gusto mo nga siya pero questionable ang loyalty niya sa'yo, and it affects your peace of mind, you let go of these people. Diba? They're not worth your time. Ayan, huwag tayong maging pabigla-bigla sa desisyon natin, pero mafe-feel nyo yan kapag ka naapektuhan na yung peace of mind ninyo. Diba? Magiging mabigat yan. Magiging toxic yung relationship na meron kayo kung ipipilit pa. Okay? Ayan, sabi ni Criselda Asedera, I like what you did, Marife. You deserve Danny. Ayan. Si Juvie Abuisa naman, ano ba yan? Sumuko na si ate girl. Sumuko. Hindi siya sumuko. Sumuko na siya doon sa lokohan na nangyayari sa kanila ni Marife. Well, siguro hindi nga siya lokohan. Kalokohan, maybe. Diba, kalokohan, mag-a-agree pa ako doon. Baba tayo ng konti. Si Paul Santos sabi niya, iba talaga yung honest na loyal pa. Sabi pa ni Mark Kamang, iba talaga ang confidence kapag kagwapo eh. Lugi talaga ako sa inyo. Ayan, si Seri Gonzales. Napakaganda po ng sinabi ni Seri Gonzales. Alam nyo, tama si Popoy. Kaya kung ano yung sinabi niya, yun na rin ang sakin. Okay. Si Glyce Hermina, sabi niya, maybe Ricky is the wrong person, pero siya naman yung meron siyang good timing. Actually, hindi. If you're the wrong person, you're the wrong person. Ganun lang yun eh. Kumbaga, ang pinaka-kontribusyon niya na lang dito kay Marife ay yung maibalik yung kilig, 'di ba? Maibalik yung ligawan stage, na ma-inspire ulit kasi nga sabi ni Marife, parang parang itong si Ricky ay nagbibigay din ng kulay sa kanya the same way na nabibigyan ng kulay ng ni baby Jade nung kanyang ampon, ang kanyang buhay, at ganun din si Alexi. Yung kanyang boyfriend na maaga namang nawala sa kanya. Okay? Ayan, si Ace Membreve, sabi niya, salute Ate Marife. Let go of the things that burdens you, and the decisions you made led you to your serendipity, to your happiness. Okay? Si Razel Boreo, sabi niya, you deserve yung love na merong assurance, Marife. At syempre, hindi lang po yung love na may assurance. Mas maganda po
ay yung pagmamahal na merong life insurance. At syempre, ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Toot Insurance. Go to your kausapin na ang inyong mga etchos. Ayan, pero maraming salamat sa ating mga magagaling na mga dramatista na nagbigay naman talaga ng buhay at kulay dito sa ating napakagandang kwento na pinagsamahan for today. At syempre, kilalanin na nga natin ang mga boses sa likod ng mga karakter na inyong narinig. Si Mary Faye ay ginampanan ni Jamie Rubio, si Ricky, of course, si Dan Capucion, si Danny naman, si Jag Kamat, si Regine, ang batang ina ay si Bea, si Alexi, ang jowang maagang kinuha kaya Mary Faye ay ginampanan ni Sir Makoy Marcos. At syempre si Eli ay si Chan Palma. At syempre ang kapatid na si Shai ay si Bettina Briones. At ang ating writer for today ay si Wardy Alagao at ang editor Joko Loco. Thank you so very much, dear MOR team. Ayan, at sa inyo mga kapamilya, maraming salamat sa isang linggo na naman na ating pinagsamaan. Salamat po sa lahat ng mga nagpadala ng super chat, super sticker, and ng mga stars natin sa FB. Thank you so very much. At kung wala man, walang problema. Yung simpleng pag-share ninyo ng ating live streaming every day, it means a lot para sa amin. Diba? At syempre, ang aming paalaala rin sa ating live, sa ating podcast. Dear MOR, the podcast, Sabado, Linggo, tutukan niyo po yan. 24 plus million streams na po tayo. Okay? 24 plus million streams at sana dumami pa ng dumami ang mga favorite ninyong mga na-miss or gustong balikan na mga kwento ay pwede nyong mapakinggan dyan sa Spotify, sa Apple Podcast, itong buong weekend na ito. And please, i-download nyo rin. Okay, download nyo rin yung Alto app para mapakinggan nyo rin ang ilan sa mga programa natin, pati yung MOR Rewind ko tuwing 3:00 ng hapon. Ayan, the best of the 90s and 2000s, di ba? Sa Alto app, 3 p.m. Tomorrow. Ayan, Saturday po yan. Okay, oras na po natin, 9 minutes bago mag 3:00 ng hapon. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at syempre maraming salamat din sa kasama ko nasa likod ng camera, si Dan Capucion. Yan. At sa ngalan nga po ng aking partner na si Bea, ako po si DJ Popoy, that's my Guapopoy, nagpapaalala to stay safe, stay healthy, at kahit anong mangyari, Maga family, you stay in love and stay happy.